He carefully settled her into the passenger seat of his car, before walking around to the driver's side and getting in. As he drove, she struggled to keep her eyes open, overwhelmed by dizziness and the sensation of everything spinning around her. She felt so drunk. She didn't realize they had arrived at Gray's condo until he laid her down on the long sofa in the living room. "I'll make you some coffee to help you sober up. Don't move, Crystal," ang narinig niyang sabi nito. Saka ito nagmamadaling humakbang. Medyo naiinitin siya kaya pinilit niyang bumangon para haborin ang suot niyang blouse. Pero naduwal siya sa pagkakatayo at napaupo siya muli sa sofa dahil gumiwang siya. Sinubukan niya muli ang tumayo pero napahiyaw lang siya ng muntikan ng natamba kung hindi lang may mga matitipunong bisig na yamakap sa baywang niya para hindi siya matamba. Hindi niya maintindihan ang naramdaman niya nang naamoy niya ang pamilyar na amoy ni Gray. Ang amoy na siyang magpapabaliw sa kanya noon. Ngayon lang niya napagtuunan ng pansin ito. Ito ang amoy na kumikiliti sa kanyang katinoan. At bumubuhay lagi ng isang masarap na sensasyon sa kanyang katawan. Hindi niya mapigilan at kusa niyang iniyakap ang braso niya sa leeg nito. From the depths of her heart, a confusing blend of emotions surfaced, emotions she couldn't quite comprehend. It was an intense mix of pain and pleasure, yet she found herself wanting to embrace the pleasure more, allowing it to wash over her completely. "Naiinitan ako. Gusto kong maghubad." His arms tightened around her waist. At masarap sa pakiramdam ang hatid nito. "Mahiga ka muli, Crystal. Kukunin ko lang ang kape na tinimpla ko." Imbes makinig siya dito, isinubsob niya ang mukha sa leeg nitong napakabango. Pamilyar na pamilyar sa kanya ang amoy nito. Tuluyan ng nilamon ng alak ang tamang huwesyo ng utak niya. Wala na siyang inhibisyong maramdaman. All she knew was that she liked the unusual warmth that came from the contact of his body against hers. She missed that feeling. It was something she had experienced before, but now she couldn't put it into words. She couldn't comprehend why she was feeling this way again. How deeply had she loved him that it felt like she was being drawn back into the past. Memories of him, once buried under layers of forgotten moments, were resurfacing. Gusto man niyang alahanan pero ayaw niya dahil mananakit lang ang ulo niya. "Love me again, and bear my child, baby," ang narinig niyang sabi ni Gray bago niya maramdaman ang pagsabog nito sa loob niya. She's tired kaya hindi na niya masyadong napagtuunan pa ng pansin ang sinabi nito. "Nagising ako na medyo nanakit ang katawan ko. Ipinalingga ko ang mga mata ko sa buong kwarto at kunot-noo ako habang inalala kung kaninong kwarto ang namulatan ko at kung ano ang nangyari kagabi. At ganun na lang ang kabang naramdaman ko nang maalala ko kung ano nang ginawa ko kagabi kasama si Gray. Napasurvey ako sa sarili at nanlaki ang mga mata ko nang napagtanto ko na hubot-hubad ako sa ilalim ng malaking kumot. Hindi na ako nag-iisip pa ng kahit ano, agad akong umalis mula sa kama at hinanap ko ang damit ko. Pero hindi ko makita ang mga ito. Banas na banas ako dahil hindi ko makita ang mga damit ko. Ayaw ko pa naman na maabyutan ako ni Gray, ayaw kong pag-usapan naming dalawa ang tungkol sa nangyari kagabi. Maya-maya lang, biglang bumukas ang pinto kaya mabilis kong hinayla ang kumot at itinakip ko ito sa hubad kong katawan. "Good morning baby. Mabuti naman at gising ka na," nakangiting sabi ni Gray. Mukhang masayang masaya siya. Pakiramdam ko na isahan niya ako kaya medyo nakaramdam ako ng inis, hindi lang sa kanya pati na sa sarili ko. Kung hindi sana ako naglalasing kagabi, hindi sana nangyari ang bagay na yun sa aming dalawa ni Gray. Hinalma ko ang sarili ko. Hindi ako dapat magpaapekto. I have to ignore the thought that something happened between us last night. Something that kailangan kong ibalik sa normal ang pag-iisip ko. Ayaw kong alahanan pa ang nangyari kagabi. "Nasaan ang mga damit ko?" Tanong ko sa kanya, casual lang ang boses ko pati ang titig ko sa kanya na parang walang nangyari sa aming dalawa. Pag-iisipin ko ang nangyari kagabi, mas lalo lang bumibigat ang dibdib ko. Lumapit siya sa akin, napaatras ako nang akmang hahalikan niya ako. Kunot-noo siyang nakatingin sa akin. "Anong nangyari? Galit ka ba sa akin? Nasaan ang mga damit ko?" Ulit ko sa tanong ko kanina. Idiniin ko na ang bawat katagan.
Mahigpit ang pagkakahawak ko sa kumot na itinakip ko sa katawan ko, baka matanggal pa ito. Nandyan lang. Iniligpit ko, he paused, titig na titig siya sa akin. Christelle, isang buntong hininga ang pinakawalan niya. Let's talk about what happened between us last night. I kept my composure and didn't let him see how affected I was by what he said and by what happened between us last night. Acknowledging my mistake would only complicate the situation further. What occurred between Gray and me last night was a significant error, a monumental mistake that can't be undone. Dwelling on it or giving it importance would only make things worse, so it's best to let it go and move forward. Lahat ba ng babaeng naka one night stand mo ay kinakausap mo pagkatapos? Lakas loob kong tanong sa kanya. Sandaling napaawang ang labi niya sa tanong ko. What did you say? Come on, wala man akong maalala tungkol sa iyo pero alam ko ang reputasyon mo. You never took any woman seriously, you just played around with them. Sleeping with them, so a one-night stand is nothing new to you. Hindi na naman siya agad nakapagsalita. Na para talagang hindi niya inaasahan ang sasabihin ko. Ano, one-night stand? Oo, Gray, tumango pa ako. Isang one-night stand ang nangyari sa ating dalawa. I was drunk at pareho tayong nakalimot. Kaya kalimutan mo na ang nangyari kagabi, wala kang pananagutan, hindi din naman ako maghahabol. It was a one-night stand and nothing special about it. Nothing, sinabi ko ito habang nakatingin ako sa mga mata niya. Maya-maya lang, dumilim ang anyo niya, halatang hindi niya nagugustuhan ang sinabi ko. Paano mo nasabi na one-night stand lang yun, Christelle, when I halatang galit ito? I don't care about how you see it. But for me it's just a one-night stand, isang gabi ng pagkakamali. I was broken-hearted and drunk, hindi ko na alam ang mga ginagawa ko. There is a big possibility that we did last night can still be happened kahit ibang lalaki pa ang nakakasama ko. Wala na ako sa tamang huwesyo kagabi at ang gusto ko lang ay ilabas ang frustration ko. Hindi na siya nagsasalita, napailing-iling lang siya. Wala akong pakialam sa kung ano ang iisipin niya tungkol sa akin dahil sa sinabi ko. I have to protect myself against him. Hindi pa ako magaling mula sa sakit na dinulot ni Harvey sa akin at wala sa plano ko na mas lalong sugatan ang puso ko dahil lang sa isang gabi na nagkamali kaming dalawa ni Gray. Now, where are my clothes, Gray? Kailangan ko nang umalis at baka hinahanap na ako ng mga kapatid ko. Tahimik lang siyang humakbang para kunin ang mga damit ko. Ibinigay din naman niya ito sa akin. Can you go out? Magbibihis ako. Paano ako makapagbihis kung nakatingin ka sa akin, Gray? It's okay, wala ka na din naman may tatago sa akin, aniya, malamig lang ang titig niya sa akin, pati na ang boses niya. Hindi ko mapigilan ang makaramdam ng iritasyon. Lumanghap ako ng hangin para kalmayan ang sarili ko. Kalmado ko siyang hinarap ng medyo kalmado na ako. Seeing me naked while I am taking on my clothes and seeing me naked while you *sick me is a bit different, Gray. Ayaw kong may nakatingin sa akin habang nagbibihis ako. It's creepy. What's the difference, Christelle? At saka ilang beses ka na rin naman nagbibihis sa harapan ko. Lagi mong ginagawa yan noon. Napakalma na naman ako sa sarili ko. Can you please, lumabas ka na, Gray? At wag mo nang ipaalala sa akin ang kahit ano na hindi ko naman maalala. Gusto ko lang magbihis ng tahimik. Pwede mo naman sigurong ibigay yan sa akin, di ba? Hindi na siya nagsasalita at humakbang siya palabas. Pagkasara pa lang ng pinto ay agad akong nagbihis. Mabilis at maingat ang ginawa kong pagbibihis, baka bigla na lang siyang pumasok. Nakahinga ako ng maluwag pagkatapos kong magbihis. Agad akong lumabas mula sa kwarto at nakita ko si Gray na nakaupo sa may sofa, parang hinihintay niya ang paglabas ko. Hindi ko na siya pinansin. Kinuha ko ang bag ko at nagpaalam lang ako sa kanya, saka ako humakbang para tuluyan na siyang iwanan. Pero napatigil ako sa paghakbang ng, paano ang bata, Christelle? Hindi ko mapigilan at napaharap ako sa kanya muli. Anong bata? Kunot-noo kong tanong. Bata, siniguro ko kasi na mabubuntis kita. Kaya sigurado ako na kasalukuyan ng lumalangoy sa katawan mo ang sperm ko. At may mabubuo na sa ating dalawa. Lihim kong kinalma ang sarili ko.
Hindi ko dapat ipahalata sa kanya na apektado ako sa sinabi niya. That is impossible, Gray. I am not fertile, kaya I am not worried about it. Ngumiti pa ako sa kanya. Saka ko naiisipin ang sinabi niya kung nandyan na, pero sana wala talaga. Tuluyan akong nagpaalam sa kanya dahil ayaw ko na siyang kausap. Pero habang nasa biyahe ako pauwi, sakay ng isang taxi, hindi mawala-wala sa isip ko ang sinabi ni Gray, paano nga kung mabubuntis ako? Ano ang gagawin ko? Napailing-iling ako. Hindi ko dapat iniisip ang bagay na ito. Saka ko naiisipin ang gagawin kong solusyon pag nandyan na. Haharapin ko muna ang problema ko kay Harvey. Masakit pero kailangan ko ng tudukan ang relasyon naming dalawa. Ayaw kong niloloko lang ako. Nakapag-book na kami ng flight para bukas. Ikaw, kailan mo planong bumalik sa UK? Halos tapos na ang isang buwan mong bakasyon dito. Tanong sa akin ni Mommy. Kababalik lang nito galing sa Cebu kasama ang daddy ko. Hindi pa ako pwedeng bumalik doon. May trabaho pa akong ginagawa dito. And I will stay here for a few months, hindi ako nagsisinunggaling. May trabaho pa talaga ako dito. Gray is a big client at hindi pwedeng layasan ko na lang ito dahil sa mga nangyayari sa pagitan naming dalawa. Kahit gusto ko pang lumayo at bumalik na sa tahimik kong buhay sa UK, hindi ko pwedeng talikuran ang trabaho ko, responsibilidad ko ang kahit anong transaksyon ni Gray sa kumpanya kung saan ako nagtatrabaho. I need to put aside personal issue. Stay here for a few months. My mother exclaimed with wide eyes. Maybe you're starting to like it here again, and you're using your job as an excuse so I can't force you to come with us. May iba ka naman bang pinagkakaabalahan dito maliban sa trabaho mo? Hindi ako nakahuma agad sa tanong ng ina ko. Hindi ko alam kung ano ang pinapanto niya. Mom, maliban sa trabaho ko, wala na akong pinagkakaabalahan dito. Siguraduhin mo lang Christel. Tandaan mo, malapit ka ng ikasal kay Harvey kaya hindi ka dapat makipaglapit pa sa kahit sinong lalaki na makakasalamuha mo dito. Napaawang ang labi ko sa narinig. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa mga magulang ko na hindi na matutuloy ang kasal naming dalawa ni Harvey. Pero later na siguro ito kailangan ko munang makausap si Harvey tungkol dito. Mula sa pagkakaupo sa kama ko, tumayo si Mommy at hinarap niya ang mga kapatid ko na pinaglalaroan ng manika at ilang laruan na binili ni Gray para sa mga ito. Girls, Alicia and Zahara, make sure all your things are ready, so I can't forget anything when I pack later. Our flight home is tomorrow morning, ani ni Mommy sa dalawang bata. Mom, can we stay here for a few more days? Zahara while pouted. And why? Old man promised us that he will be taking us to the Star City, si Alicia. Old man. Kunot-noo si Mommy at nabaling ang paningin niya sa akin. Old man. Sinong old man? We're not going home tomorrow but tonight. Aren't you excited, girls? You'll see Ewan again. Haven't you missed your brother? And forget about that old man. He is a bad man, okay. Also, leave some of your toys, especially that doll. You have plenty of dolls at home, and if you need more, I'll buy you new ones. Aniya sa dalawa kong kapatid. No, sabay na sabi ng dalawa. We will be taking this doll. Girls, look at how ugly that doll is. There are many prettier ones, and I'll buy you some. Your dolls at home are even better. It's just a simple doll. It doesn't talk or sing like the others. Leave it here so it can be given to another child who doesn't have toys. No, we love this doll. Old man gave it to us. This is our favorite doll. Alicia and Zahara hindi na napigilan ng ina namin ang magalit. Why are you so hard-headed? When I say, tuluyan nang napaiyak ang mga kapatid ko. We love this doll. We hate you. Ani ng dalawa saka nagtatakbo ang mga ito palabas ng kwarto. Awang labi lang ang ina namin na nasundan ng tingin ang dalawa kong kapatid, saka matalim ang titig na pinakawalan niya sa akin. This is all your fault, Christel. Ani ng ina ko sa akin. Napatayo ako. Mukhang hindi lang yata sina Alicia at Zahara ang may inis sa kanya kundi pati na rin ako. Nirespeto ko ang ina ko.
Malaki ang naging sakripisyo niya para sa akin nung kasalukuyan pa lang akong nasa koma kaya talagang iniiwasan ko na magkasagutan kaming dalawa. Kahit paminsan ay wala na siya sa katwiran, katulad na lang ngayon. At bakit ko naging kasalanan, Mom? May masama ba akong ginawa? Hinayaan mo ang mga kapatid mo na makilala ang lalaking yun. Hinayaan mo ang mga kapatid mo na maging close sa lalaking iyon. Galit na galit talaga siya. Bakit, Mom? Ano bang problema kay Gray? Wala naman siyang ginawang masama. Pagtatanggol ko kay Gray. At ipinagtanggol mo na naman ang lalaking yun. Lagi mong ipinagtatanggol ang lalaking yun. Sinisira lang naman ng lalaking yun ang buhay mo. So totoo ngang ex-husband ko si Gray. Bakit hindi mo man lang nasabi sa akin kahit minsan na ikinasal na pala ako? Sandaling napaawang ang labi niya sa tanong ko. Napakalma na naman siya sa sarili niya. Dahil hindi na mahalaga, Crystal. Walang mabuting ginawa ang lalaking yun sa buhay mo kaya hindi na mahalaga pa. Kinamumuhian ko ang lalaking yun kaya hindi mo ako masisisi kung bakit ganito na lang ako kagalit nang nalaman ko na hinayaan mo ang mga kapatid mo na mapalapit sa Gray na yun. He will be ruining everything, Crystal. He will be ruining our family. Kaya ang gusto ko, sumama ka na sa amin ngayon gabi. Kailangan mo nang lumayo sa Gray na yun bago pa masira ang lahat. Hindi ko talaga siya maintindihan. Alam ko kasing takot siya. Visible ito sa mga mata niya, Mom, tulad ng sabi ko, mananatili muna ako dito ng ilang buwan. Alam mo kung gaano kahalaga sa akin ang trabaho ko. Mananatili ako dito para sa trabaho at hindi para kay Gray, ani ko sa kanya. Ayaw ko nang palakihin pa ang isyu na ito. Ayaw ko nang pahabain pa ang usapan naming dalawa. Kailangan ko pang sundan ang mga kapatid kong nagtatampo. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit pati manika ay idadamay pa niya sa galit niya kay Gray. It's just a doll. And besides, Mom, hindi naman kami nagpapansin ni Gray, I don't feel anything towards him. Kaya lang talaga nagiging close sa kanya ang mga kapatid ko ay dahil sa madalas siyang pumupunta dito para bisitahin ang mga anak ni Summer. Masyadong close sa kanya ang triplets, pagsisinunggaling ko. Ayaw kong magsinunggaling pero kailangan. Hindi agad nagsasalita ang ina ko. Parang nagdadalawang isip ito kung maniniwala ba ito sa akin. Hindi ko binawi ang paningin ko sa kanya. Maya-maya lang, bumantong hininga siya. Hindi ko alam kung paano kausapin ang mga kapatid mo. Talk to them and make sure that they are going to leave that doll. Aniya, medyo na-frustrate na ako sa kanya. Mom, it's just a doll. Why can't you just leave it alone? Hindi ko mapigilan tanong, halata ang frustration sa boses ko. Sandaling hindi nagsasalita ang aking ina. I don't like that doll, Crystal. I don't want them to have something that could make them remember that man. If only I know that this would happen, sana hindi ko na lang dinala sina Alicia at Zahara dito. Litong-lito ako sa kanya. Fine. Ex-husband ko nga si Gray. Pero sabi naman ni Summer sa akin na maayos kaming nagkahiwalay nito. Ano ba ang pinaghuhugutan niya at bakit ganito na lang siya kagalit? I don't know, Ma'am. Para sa akin hindi naman, just make them leave that doll. Sayo lang sila nakikinig minsan. Huling sinabi ng ina ko saka ito humakbang para iwanan na ako. Wala akong nagawa kundi frustrated na sundan ng tingin si Mommy. Huminga muna ako ng malalim saka ako lumabas ng kwarto para hanapin ang mga kapatid ko. Nakita ko ang dalawa sa may playground, magkatabi na nakaupo ang mga ito habang yakap ni Alicia ang doll na gusto ng ina namin na iwanan ng mga ito. Hindi ko kayang gawin ang inutos ni Mommy kasi kitang-kita ko talaga na gustong-gusto nila ang manika. Ngayon ko lang nakitang ganito ang mga kapatid ko sa isang laruan. Parang paulit-ulit na pinipiga ang puso ko. Ramdam na ramdam ko pag nasasaktan ang mga kapatid ko at parang triple ang sakit na maramdaman ko sa tuwing nasasaktan sila. Naalala ko nung sabay na nagkasakit ang tatlo, halos hindi ako umaalis sa tabi ng mga ito. Gusto kong alagaan ang mga ito, alalang-alala ako sa mga ito. Lumalaki ang triplets na sobrang malapit sa akin dahil parang umiikot lang sa mga ito ang buhay ko. Ang mga ito ang nagbibigay kulay sa aking mundo kaya pag malungkot ang mga ito, parang nagdilim din ang mundo ko. Alicia, Zahara sambit ko sa pangalan ng dalawa. Napaangat ang mukha ng dalawa. At nasasaktan ako nang nakita ang luha sa mga mata nila.
Masyado akong nasaktan ngayon dahil alam ko na iba ang dahilan kaya umiiyak ang mga ito. Hindi pisikal na sakit na sanhi ng kakulaitan ng mga ito kundi emosyonal na sakit dahil sa attachment sa isang laruan na bigay ng isang tao na kakilala lang ng mga ito. Big sister, please tell mommy that we'll bring this doll with us. We'll leave the other toys, but not this doll. Si Alicia. Nakikiusap ang titig nilang dalawa ni Zahara sa akin. Napaupo ako sa harapan ng mga kapatid ko. What's so special about that doll that you really want to bring it? Old man gave this to us, si Zahara. Parang may kumurot sa puso ko nang napagtanto ko ang isang katotohanan, hindi mismo ang manika ang dahilan kaya gustong-gusto nila ito kundi dahil sa kung sino ang nagbigay nito sa kanila. Ano ba ang pinakain ni Gray sa mga kapatid ko kaya nagkaganito ang mga kapatid ko? Big sis, can we go see old man? We just want to say goodbye to him before we leave. Si Alicia, nakasimangot ito. Yes, that's right. We'll tell him that we won't be able to play with him anymore because we're leaving. We will miss him. Si Zahara, nakasimangot din ito. Nangungusap ang mga mata ng dalawang bata. What do you like about him? Didn't you hate him? Hindi ko napigilan tanong sa mga kapatid ko. We're mad at him because he used to fight with you, but he loves us, takes care of us, and played with us. We love him. We just want to say goodbye to him. He might forget us if we don't say goodbye. I will tell him that the two of you have left. I'll say goodbye to him for the two of you and let him know that you will miss him, ang pinili kong sabihin na sana maintindihan ng dalawa. But we want to see him, please. Nagmamakaawa ang mga mata ng dalawa sa akin. Napaawang ang labi ko. Hindi ko alam ang gagawin ko. Baka mas lalo lang magalit si mommy pag pagbibigyan ko ang dalawa. At paano ko naman itatakas ang mga ito? Maliban pa dito, ayaw ko munang makita si Gray dahil sa nangyari sa aming dalawa kagabi. Pero pag ganito na makatingin ang dalawa kong kapatid, hindi ko alam kung paano sila tanggihan, dahil alam kong masasaktan silang dalawa. Isa man kabaliwan ang ginagawa ko ngayon pero binabaybay na talaga namin ang daan papunta sa kung nasaan ang opisina ni Gray. Nilakasan ko ang loob ko na e-text ang lalaking yun kanina para malaman ko lang kung nasaan ito. Kasama namin ni Summer, kasabwat ko ito sa pagtakas ko sa mga kapatid ko. Mukhang nagmana sa iyo ang mga kapatid mo, naging attached kay Gray. Natatawang sabi ni Summer, really? Well kung totoo man yan, noon lang yan, hindi na ngayon. So, bakit hindi mo sabihin sa akin kung saan kayo nagpupunta ni Gray kagabi? Tanong ni Summer sa akin habang busy siya sa pagmamaneho. Nanlaki ang mga mata ko at agad na nag-init ang pisngi ko nang maalala ko ang ginagawa naming dalawa ni Gray kagabi. Kailangan kong kalimutan ang pangyayari na yun sa buhay ko at iisipin ko na isa lang yung masamang panaginip. Tama, masamang panaginip lang ang malaking pagkakamali na yun sa buhay ko. Sinong nagsabi sa'yo na si Gray ang kasama ko? Gray called me and telling me that you are okay with him. Ano? Awang labi ako, pero hinamag ko din agad ang sarili ko. Kainis na Gray. Fine. But I am just sleeping kasi lasing na lasing ako. Bakit ka pumupunta sa isang bar? Bakit ka naglalasing? May problema ka ba? Sunod-sunod na tanong ni Summer, hindi ko alam kung paano siya sasagutin, hindi pa kasi kami nagkausap ni Harvey. Gusto ko sanang kausapin si Harvey ngayon, pero kailangan kong unahin ang mga kapatid ko na masama ang loob sa ina namin. At ngayon, gusto pang makita nito ang old man ng mga ito. Hindi ko nasagot ang pinsan ko. Naramdaman ko na naman ang sakit na nilikha ni Harvey sa puso ko nang maalala ko ito. Hindi ko na sana naalala ang pananakit ni Harvey sa akin pero ngayon, nanariwa muli. Kung ayaw mong sabihin ngayon sa akin, maintindihan kita. Ipinagpasalamat ko na lang na nandyan si Gray para sa'yo kagabi at walang nangyaring masama sa'yo. Nagkamali ito. May nangyari talaga sa aming dalawa ni Gray kagabi. At masama iyon. At ewan ko kung bakit pabalik-balik sa isip ko ang nangyari sa aming dalawa ni Gray kagabi, hindi ang pagiging broken-hearted na siyang naging dahilan kaya nalasing ako at nangyari ang bagay na yun sa aming dalawa ni Gray. Napailing-iling ako. Gusto kong pag-alitan ng malandi kong pag-iisip dahil madalas na inalala nito ang pagkakamali na yun.
Pagkatapos ng halos isang oras, nakarating na rin kami sa kumpanya kung saan nag-opisina ngayon si Gray. Kumpanya ito ng pamilya ni Gray. Nagpaalam naman si Summer sa amin, may pupuntahan lang daw ito sandali. Tatawagan ko na lang daw ito kung uuwi na kami. Naglalakad kami sa pasilyo papunta sa opisina ni Gray, nakasunod naman sa akin ang dalawang kapatid na masayang nag-uusap, dala pera ng mga ito ang manika na ibinigay ni Gray sa mga ito. Maya-maya lang, napatigil ako sa paghakbang nang nakita ko sina Gray at Harvey, magkaharap ang mga ito at nag-uusap. Napaurong ako at parang naninigas, hindi dahil sa nakita ko ang dalawa kundi dahil sa narinig kong pinag-uusapan ng dalawa. Gusto kong umatras, gusto kong umalis na dahil parang akong binabato ng mga malalaking bato sa narinig ko. Pero old man, si Zahara, Tito Harvey, si Alicia, para akong ipinako sa kinatayuan ko nang napatingin sa amin ang dalawang lalaki. Naikuyom niya ang kamao. Gustong-gusto niyang suntukin ang kaibigan pero ayaw niyang maeskandalo ang kumpanya. F***sick. Asshole. Protecting them against me. Why don't you ask yourself if they need protection from you or from me? You're the one hurting them both, not me. If you really want to protect them, you need to protect them from yourself. Tinumbasan na niya ang galit nito. Sinasaktan mo sila pareho. Matalim ang titig niya sa kaibigan, nagkasukatan nga ang matalim na titig nilang dalawa. Pareho silang mahalaga sa akin. Christelle, she's my girlfriend, ang babaeng pakakasalan ko mas lalong humigpit ang pagkayam niya sa kamao niya. Ayana, she's the mother of my child, ayaw kong masaktan sila pareho. Really bro, sinasaktan mo na nga sila pareho, napataas na ang boses niya, mabuti na lang at walang napadaan na empleyado. Buong akala mo ba talaga na hindi mo pa sila nasasaktan? You have to choose kung sino sa kanilang dalawa ang mas matimbang sayo. Mamili ka. Bakit gusto mong mamili ako? Dahil kung sino ang hindi mo pipiliin, siya ang liligawan ko. Siya ang tutulungan kong makapag-move on mula sayo. Nagsisinunggaling siya. He doesn't want to be romantically involved with Ayana o kahit sinong babae, si Christelle lang ang gusto niya. At hanggang ngayon, wala pa sa bukabularyo niya ang sarilitang susuko. Marami na siyang rason para ipaglaban si Christelle maliban sa mahal niya ito, mahal din niya ang mga kapatid nito at sigurado siya na mabubuntis si Christelle. Talagang ipinutok niya lahat sa loob nito at siniguro niya na walang nasasayang kahit isang patak. Hihintayin na lang niya ang resulta pagkatapos ng isang buwan. Incoming na ang 4 sets of triplets nilang dalawa ni Christelle. Bro! Asshole. Galit na sambit nito, akmang susuntukan siya pero napigilan pa nito ang sarili. Bakit hindi mo nalang aminin sa akin na mapagkamalan mo lang naman si Christelle? Napagkamalan mo lang naman siya na ang babaeng nakasama mo noon, ang babaeng naka one night stand mo. Hindi mo lubos akalain na si Ayana pala iyon. At ngayon, anong pumipigil sa'yo bro? Kung pipiliin mo si Ayana, don't worry, ako na ang bahala kay Christelle. She will be fine. Just, old man. Tito Harvey. Pareho silang napaurong ni Harvey at sabay silang napatingin sa kung saan nila narinig ang mga boses at ang mga kapatid ni Christelle na sina Zahara at Alicia ang sumalubong sa paningin niya. Sumaya siya agad at gumaan ang pakiramdam niya nang nakita niya ang dalawang bata. Nakangiti siya habang naghihintay sa tuluyang paglapit ng dalawang bata sa kanya pero nabura din ang ngiti niya nang nakita si Christelle. Tila hindi ito makahuma at kitang-kita niya ang matinding lungkot sa mga mata nito. Narinig ba nito ang pinag-uusapan nilang dalawa ni Harvey? Narinig ba nito ang sinabi niya kay Harvey? Kaharap ngayon ni Christelle si Harvey. Iniwan muna niya sandali ang mga kapatid kay Gray. Ewan niya pero kung pagdating sa mga kapatid niya, malaki ang tiwala niya kay Gray. She feels that Gray will take good care of her siblings and protect them well. Kailangan na rin nilang mag-usap ni Harvey. Handa naman siyang magparaya, ang gusto lang niya ay maging tapat ito sa kanya. Masakit ang mga narinig niya kanina kay Gray at gusto niya ng paliwanang mula dito. Nasa isang coffee shop sila ni Harvey na malapit lamang sa kumpanya ng pamilya ni Gray. Magkaharap silang naupo. Habang nakatingin siya kay Harvey, hindi niya mapigilan ang isipin na may nagbago. May nagbago na sa dating nagningning na titig nito sa kanya. Hindi na niya nakikita sa mga mata nito ang espesyal na pagtingin nito sa kanya.
Aminado siya na nasasaktan siya. Christel tila nahihirapan nitong magsalita. Gusto kong malaman ang totoo, Harvey. Kahit pagaano ako masaktan, gusto kong malaman pa rin. Matapang na sabi niya dito at nakipagtitigan siya dito. Listen Christel, hinawakan nito ang kamay niya na nakapatong sa mesa pero hinailan niya ito. Napabuntong hininga ito sa ginawa niya, mahal kita. Tutuperin ko ang ipinangako ko sa iyo na pakakasalan kita pag matapos na ang operasyon ni Hendrix at nasa maayos ng kalagayan ang anak ko. Mahal, kung mahal mo ako Harvey, paano mo ako nagawang saktan? Tila nanunambat na tanong niya dito. Anong ibig mong sabihin? Awang labi naman ito sa tanong niya. Nakita ko lumanghap muna siya ng hangin bago ipinagpatuloy ang nais niyang sabihin. I saw you Harvey kissing Ayana. Kitang-kita ng dalawang mga mata ko. At nasaktan ako. Nasasaktan ako ng sobra sa nakita ko. Masakit pa rin hanggang ngayon, parang tinusok ng matulis na bagay ang puso niya pero hindi na niya naramdaman na parang maiiyak siya. She already prepared herself for the possible worst that could happen in their relationship. Christel, I'm sorry but what you saw is just nothing. Hindi ibig sabihin na mahal ko na si Ayana kaya ko siya hinahalikan. Whatever you saw, I didn't mean it. It means nothing. Nangungusap ang mga mata nito sa kanya. Isang malalim na hininga ang pinakawalan niya. Hindi niya alam kung dapat ba niyang ikatuwa ang sinabi ni Harvey sa kanya. Ayaw na niyang umasa at baka mas lalo lang siyang masasaktan. Hindi din siya makapaniwala na magawa nitong halikan si Ayana at sasabihin nito sa kanya that the kiss he gave to the mother of his child means nothing. Pero bakit hindi niya maramdam ang sinasabi nitong mahal siya nito? Tungkol sa sinabi ni Gray kanina, totoo ba yun? Is it true that you mistook me for the woman you were with the night that something happened between you and Ayana? Is that the reason why you said you love me? If that's the case, then I'm not the one you truly want to marry. It's Ayana, isn't it? Christel, please, Harvey, just answer me. Frustrated na siya at nakikiusap na ang titig niya dito. Oo, anito na sa mga mata niya nakatingin. Parang may bambang sumabog sa harapan niya. Nasaktan man siya sa sinabi nito pero na-guilty din siya, alam naman kasi niya na hindi lang ito ang nagtaksil sa relasyon nilang dalawa pati na siya. At hindi lang isang halik ang pinagsaluhan nilang dalawa ni Gray kundi mahigit pa doon. Pero hindi ibig sabihin na hindi kita minahal, Christel. Sigurado ako na mahal kita sa kung sino ka. Sa simula lang yun, Christel. I'm sorry, I am just so frustrated this past days kaya medyo naguguluhan ang isip ko. Nakagawa ako ng mga bagay na hindi naman dapat tulad ng nakita mo na hinalikan ko si Ayana pero isang beses lang nangyari na hinalikan ko siya at humingi na ako ng pasensya sa kanya. Nagkausap na kami at nagkaayos. Please, huwag mong hayaan na magkasiraan tayong dalawa. I wanted to marry you. Ikaw lang ang gusto kong pakasalan. Namasa ang mga mata niya sa narinig niya sa nobyo. Mas lalong tumindi ang guilt na naramdaman niya. Nagkamali siya. Nagkasala siya dahil sa padalos-dalos niyang desisyon. She should confront him first para nagkaunawaan sila nito. I'm sorry. Lakas loob na sabi niya dito. But we need to set each other free, Harvey. Bakit? Galit ka pa rin ba sa akin? It's not you. It's me. Mas mabuti nang magpakatoto siya. Kahit mahal pa niya si Harvey pero hindi niya pwedeng ipagpatuloy pa ang relasyon nila. Nagkamali na siya dito. Hindi na siya malinis na tulad ng ipinangako niya dito. Ang pagiging dalisay at kalinisan naman ng isang babae ay hindi nangangahulugan ng virginity niya. Kahit pa sa katotohanan na may ibang lalaki nang nakaangkin sa kanya, deserve pa din naman niya ang pagmamahal at respeto nito, kung hindi lang siya nagkamali kagabi at naibigay niya ang sarili niya kay Gray. Hindi na siya nababagay kay Harvey dahil dinungisan niya ang malinis at magandang relasyon nilang dalaawa. Anong ibig mong sabihin? I don't deserve you. Nagkamali ako dahil sa nagpadalos-dalos ako at nagpadala sa emosyon ko. I should talk to you, but I didn't. I'm sorry Harvey, pero pinakawalan na kita. Hangad ko ang kaligayahan mo hindi sa piling ko kundi sa piling ng iba who is much deserving for your love more than I am. Awang labi lang itong nakatingin sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang iniisip nito. At ayaw niyang bigyan ng kahulugan ang emosyon na nakikita niya sa mga mata nito. Maya-maya lang tuluyan siyang nagpaalam kay Harvey. Hindi din naman siya pinigilan nito.
Nang nakalayo na siya, hindi niya napigilan ang tuluyang pagtulo ng luha niya. Mahal niya si Harvey pero nagkasala siya dito. At hindi maliit ang kasalanan na nagawa niya dito. Kung ipagpatuloy niya ang relasyon nilang dalawa ni Harvey, baka habang buhay niyang dadalhin ang kasalanan niya dito sa konsensya niya. Mas deserving si Ayanna kay Harvey kaysa sa kanya. Hindi naman mapakali si Gray, inalala niya kung ano na ang nangyayari sa pag-uusap nina Harvey at Christelle. Habang binabantayan niya sina Alicia at Zahara ay lumilipad din ang isip niya kay Criddle. Nag-alala siya ng sobra dito. Pero masaya din naman siya dahil sa dalawang bata. Mabuti na lang at hindi sobrang makulit ngayon ang dalawa at nakikinig ang mga ito sa kanya. Kanina, muntikan na siyang napaiyak nang sinabi ng mga ito sa kanya na namimiss na siya ng mga ito. Para pang ang sinasaksak ang puso niya nang nagpaalam ang mga ito sa kanya dahil daw sa babalik na ang mga ito sa UK. Pakiramdam niya, may malaking bahagi sa kanya na mawawala na naman sa pag-alis ng dalawang bata. Hindi pa siya na-attach ng sobra sa isang bata kahit pa nga sa mga pamangkin niya. Kahit sa sariling mga anak ng mga kapatid niya. Kina Alicia at Zahara pa talaga na hindi naman niya kano-ano, and it's too painful to know na malalayo ang mga ito sa kanya na kahit ayaw niya wala siyang magagawa dahil wala naman siyang karapatan sa dalawang bata. Old man, we were going to miss you. Are you going to miss us too? Tanong ni Alicia sa kanya. Nakaupo siya sa sofa habang parehong nakaupo naman ang dalawang bata sa hita niya. Of course, I am going to miss you, sweeties. Hindi pa nga umaalis ang mga ito, parang namimiss na niya ang mga ito. At talagang masakit, parang kulang na naman siya. Are you going to visit us there in UK? Si Zahara. Napanganga siya sa tanong nito. Hindi siya agad nakasagot. Ano ba ang sasabihin niya dito? Sigurado siya na ayaw ng mommy nito na bisitahin niya ang dalawang bata. Hinarangan nga siya nito noon nung gusto lang niyang kausapin si Christelle. Handa na siya nung na magpaliwanag kay Christelle. Are you not going to visit us? Si Zahara, palaipat-lipat ang tingin niya sa dalawang bata. Parang maiiyak na ang mga ito. You are rich, you can easily visit us there. Si Alicia. Yes, sweeties. I will be visiting you there. Bahala na ang mommy ni Christelle, gagawin niya talaga ang ipinangako niya sa dalawang bata. Tuwang-tuwa naman ang dalawang bata sa sinabi niya. Umalis na ang mga ito mula sa hita niya at may kinuha ang mga ito mula sa bag ni Alicia. At lumapit muli ang mga ito sa kanya. Old man, for you not to forget us, we will be giving to you our favorite picture. Ewan is here in this picture too. Nasaktan siya pero napangiti na rin siyang tinanggap ang picture na ibinigay ni Alicia sa kanya. Agad niyang tinignan ang picture at agad na natuon ang paningin niya sa batang lalaki. May kung anong damdamin na nabuhay sa puso niya. Kunot-noo din siya dahil parang pamilyar sa kanya ang mukha ng batang lalaki sa picture. Sigurado siya na may kamukha ang bata, hindi lang niya maalala kung sino. Teka, bakit parang nanalamin lang siya? Bakit parang kamukha niya ito nung bata pa siya? Totoo ba o dinadaya lang siya ng paningin niya? Ano bang problema mo? Bakit ganyan ka makatitig sa akin? Hindi niya mapigilan tanong kay Gray, mula nang bumalik siya, napaka-creepy na ng titig nito sa kanya. Kapapasok lang nila sa loob ng kotse nito. Plano nitong ipasyal ang mga kapatid niya. Ayaw sana niyang pumayag dahil baka maghinala na ang ina niya dahil natagalan sila. Ang problem lang niya sa ina nila ay pakakainin lang niya ng ice cream ang dalawang bata sa isang mall at kasama nila si Summer. Kaya ayaw sana niyang sumama kay Gray at tatawagan na sana niya si Summer na uuwi na sila pero hindi niya kayang tiisin ang mga kapatid niya. Gusto ng mga ito na mamasyal pa kasama si Gray. Excited nga ang mga ito. May itinatago ka ba sa akin, Christelle? Madiin ang titig nito sa kanya. Saka pinaandar nito ang kotse. Kunot-noo naman siyang nakatingin dito. Itinago sa'yo. Ano naman ang itatago ko sa'yo? Balik niyang tanong dito. Ikaw nga ang may itinatago sa akin. Ginawa mo akong tanga. Tanga. Paano naman kita ginawang tanga? Alam mo ang totoo. Na napagkalaman lang ako ni Harvey. Ito ba ang dahilan kaya gumawa ka ng paraan para magkasiraan kaming dalawa ni Harvey? Sabihin mo nga sa akin, lihim mo ba akong pinagtatawanan? Iniisip mo ba na hindi naman talaga ako mahal ni Harvey? Well, para sabihin ko sa'yo, mahal ako ni Harvey. What we had is real.
Sunod-sunod niyang sambit pero napatigil din siya sa pagsasalita nang naalala si Harvey. At ang pagtatapos ng relasyon nilang dalawa. Ano? Hindi ko inisip yan, Christelle. Ang nasa isip ko ay kung ano ang gagawin ko para hindi ka masaktan ni Harvey, ani naman ito. Hindi na siya nagsalita, mas itinuon niya ang atensyon niya sa mga kapatid niya na masayang nag-uusap sa kung ano't ano ang nakikita ng mga ito, mukha naman masaya ang mga kapatid niya kaya masaya na rin siya. Namamasyal sila sa isang mall, masayang masaya naman ang mga kapatid niya. Gusto pa sanang bilhan ng mga laruan ni Gray ang dalawa pero hindi na siya pumayag, mahuli pa ng ina niya ang kasinunggalingan niya kanina. Pagkatapos nilang mamasyal, kumain muna sila sa isang fast food. Nag-request ang dalawa na sa Jollibee sila kakain. Gustong-gusto ng dalawa ang kumain sa Jollibee kaya lang minsan lang makakain ang mga ito sa Jollibee, hindi naman kasi katulad dito sa Pilipinas na napakadaming branches ng Jollibee, doon sa UK, kunti lang ang branches at hindi naman iyon malapit sa kung saan sila nakatira. We will miss you old man. Ito ang naririnig niya sa mga kapatid niya nang nagpaalam ang mga ito kay Gray. Hindi na sila pwedeng magtagal. Kanina pa tumatawag ang mommy nila. Sa huling usapan nila ng mommy nila, sinabi niya dito na naglalaro ang mga kapatid niya sa isang children indoor playground sa isang mall kung nasaan man sila ngayon. I will you too sweeties. Ang tugon naman ni Gray sa mga kapatid niya. Napatingin siya sa mga kapatid at saktong pagtingin niya sa mga ito ay nakayakap si Gray sa mga ito. Napaurong siya at awang labi na nakatingin sa mga ito. Ewan niya kung ano ang tawag sa naramdaman niya habang nakatingin sa mga ito. Maya-maya lang, naipikit niya ang mga mata niya dahil biglang nanakit ang ulo niya. Hindi niya maintindihan, naninikip ang dibdib niya kaya parang nanakit ang dibdib niya at ngayon ang ulo niya. Mabuti na lang at nawala din agad ang pananakit ng ulo niya. Mabilis niyang ibinuka ang mga mata. Nasa loob na sila ng kotse ni Summer, pauwi na sila. Tahimik kayata, puna ni Summer sa kanya. Hindi niya maintindihan ang sarili niya, para kasing may naalala siya. Hindi masyadong malinaw pero parang nakikita niya, hinahaplos niya ang tiyan niya na parang buntis siya. At naalala niya ito habang nakatingin siya kay Gray na yakap ang mga kapatid niya. At lumikha ito ng kaguluhan sa isip niya dahil sa hindi niya maintindihan na damdamin na mabuhay sa kaloob-looban niya. Kaya ngayon napatanong siya, nabuntis ba siya noon ni Gray? Kailangan na ba niyang tanungin ang ina kung nabuntis ba siya noon? Pero based sa ipinakita ng ina niya kanina, suklam na suklam ito kay Gray at baka hindi lang siya sagutin ng maayos nito. I don't know what is happening to Miss Summer, ang tanging nasabi niya sa pinsan niya. Bakit? Kunot noo ito. Parang nakikita ko ang sarili ko kanina, pakiramdam ko buntis ako. The truth is I wanted to ask my mother about this pero natatakot ako na imbes sagutin niya ako baka mas lalo lang siyang magagalit sa akin. Pero kailangan mo siyang tanungin, para masagot ang mga katanungan mo, Christelle. Bumantong hininga na lang siya, tama si Summer, kailangan niyang tanungin ang mommy niya. Samantala, sino ang mga batang ito? Tanong ng ama ni Gray sa kanya nang ipinakita niya dito ang picture na ibinigay sa kanya nina Alicia at Zahara. They are Christelle's siblings, sagot niya sa ama niya. Really? Kinuha muli nito ang picture na binitawan na nito sa mesa at tinatitigan nito muli ang mga picture. Right. Kamukhang kamukha ni Christelle itong isa. Ngayon ko lang napagtanto na si Christelle pala ang kamukha nitong isa. Itong isang babae naman, medyo may similarity kay Christelle pero parang may ibang kamukha ito. Ang mga mata nito ay kakaiba, hindi katulad kay Christelle. At dahil sa mga mata ng batang ito kaya pakiramdam ko may ibang kamukha ang batang ito, hindi ko lang maalala pero pakiramdam ko kilala ko. Kanino ba na medyo hawig ang batang ito? Titig na titig ang daddy niya sa picture na parang inalala talaga kung kanino medyo hawig ang bata. Wait, kunot noo siya dahil kinuha nito ang pitaka nito, ani ng ama niya. What are you going to do with your wallet? Tanong niya dito. May kinuha ito mula sa pitaka nito at nanlaki ang mga mata niya nang nakita na isang lumang larawan ang kinuha nito, isang batang babae ang nasa larawan. Sino yan? Tanong niya. This is your mother when she is just same age with this child. You still have a picture of my mom from when she was 4 years old, which you've been keeping all this time. Wow, you're really obsessed with her. I'm not obsessed, just in love.
Anyway, I paid a lot to your Uncle Alfred for this picture. At magkano naman ang ibinayad mo? Kuryoso niyang tanong. I let him punch me. Can you believe that? Napatawa siya sa sinabi ng ama. Anyway, ikinumpara nito ang picture na kinuha nito mula sa pitaka nito sa picture ng triplets na kapatid ni Christel. Sabi ko na nga ba, hawig ang batang ito sa mami mo. Ang mga mata niya ay katulad sa mami mo. Hindi niya napigilan ang sarili at inagaw niya mula sa ama niya ang dalawang larawan at tama nga ang ama niya, hawig nga ng mami niya si Alicia. Lagi niyang sinasabi sa sarili niya na may kahawig ang bata, sa mami pala niya ito hawig. Para itong pinaghalong Christel at mami niya pero mas malaki ang porsyento sa mami niya dahil sa mga mata ni Alicia. Dad, sabihin mo sa akin na hindi ko kamukha itong batang lalaki, ani niya sa ama. Tumitig naman ang ama niya sa batang lalaki. Kunot noo na nagkatinginan sila ng ama niya pagkatapos. Parang nag-uusap ang mga mata nilang dalawa. I'm going to call my friend Harold and ask him to do some investigation. Ani ng ama niya. You right, Dad, he's still the best private investigator until now. Ani naman niya sa ama. You know what, just give me his number and I will be the one to call him. Tumayo ang ama niya. Ano ang gagawin mo kung tama ang hinala natin? Kailangan ko pa bang sabihin sa'yo, Dad? Alam mo na kung ano ang gagawin ko. Good luck, son, but before that may aaminin kami ng mami mo sa'yo. We made a mistake, ani ng ama niya na nagpakunot sa noo niya. Sa kabilang banda, kapapasok lang ni Christel sa loob ng bahay, agad na sumalubong ang ina niya sa kanya. Matalim ang titig nito sa kanya. At sobrang panlalaki ng mga mata niya ng isang malakas na sampal ang sinalubong nito sa kanya. Laking mata siyang nasapo ang pisngi niyang nasample nito. Nagtatanong ang namamasa niyang mga mata dito. Whether you like it or not, sasama ka sa amin sa pag-uwi sa UK, madiin na sabi nito sa kanya.